Well, good morning everyone. So as promised, i-feature ko today yung aming maliit na orchids collection, specifically Dendrobium, dito sa aming bahay dito sa Morong. So join me in this episode as I discuss with you some of the care tips para sa mga orchids at ano mga pwedeng o mga posibleng gawin para mas maalagaan mo sila at mas dumami yung kanilang mga bulaklak. So as you could see, ang mga Dendrobium, mayroon siyang mga pseudo bulbs. Diyan kasi nag-store ng water ang mga Dendrobiums, orchids. So nakikita ninyo, napaka-healthy niya. Pero you could also recognize na medyo nagba-black yung dulo ng mga kanyang dahon. So ibig sabihin sobrang yung water niya kasi nga tag-ulan ngayon. So pero makikita rin ninyo, sobra ring dami ng mga kanyang mga bagong bulaklak. So napakaganda niya. So we have purple, and then we also have ito, katapos pa lang, we have white. So we also have here Oncidium. Ito. Yan, mga Oncidium yan. And then Vanda, pero wala pa siyang bulaklak. Ito yung isang Dendrobium. Medyo nagra-rot yung dahon kasi nga sobrang dami niyang tubig these days. Pero look at here. Kala mo patay na. Pero kung titingnan ninyo, dalawa pa ang kanyang bagong bulaklak. So here, nakaka-excite, bago na naman ang kanyang mga bulaklak. You would see here, ito medyo madami nang walang dahon. So iyan ay paghihiwa-hiwalayin ko, and then magpaparami ako ng mga keikis niya kapag napaghiwa-hiwalay na siya kasi di na nga yan magbubulaklak. So here naman, so some other Dendrobiums, ang dami niyang flowers. Look, yeah. Sobrang dami niyang flowers. Pero nakikita ninyo, medyo yellowish. Ano ibig sabihin ng nagiging yellowish ang dahon? Ibig sabihin, nasa sunburn na siya kasi nga walang shade. So dapat lagyan siya ng shade. Alam niyo mga orchids, mahilig sila sa maliwanag pero ayaw nila ng direct sunlight. Take note of that. Ito naman yung mga Oncidium. Okay na okay siya, kaya lang minsan lang talaga siya mamulaklak compared sa mga Dendrobium. Ito naman yung iba naming mga Dendrobium. Ang ganda, di ba? So, comment lang kayo kung gusto ninyo makahingi. Ito naman yung mga sobrang dami naming manawag kairog. Para siyang vine. So, bumabalot siya dun sa aming mga driftwood para dito sa mga orchids. Pero ang ganda niyang base kasi mas na-highlight yung mga orchids. And take note of this. Ito mukha na rin siyang patay na. Pero look, sobrang dami niyang bulaklak. Sobrang daming bulaklak ng Dendrobium. Siyang pinaka-generous sa lahat ng mga orchids. It could last up to 1 to 1.5 months yung kanyang bulaklak. Sobrang ganda. But please take note, ito medyo nagra-rot dahil nga pinagsamang sobrang daming ulan these days at saka direct sunlight naman sobrang init. So iyan. Pero gayun pa man, sobrang dami pa rin yung bulaklak. So imagine nyo kung mas nakalagay pa siya sa greenhouse, mas marami pang magiging pwedeng bulaklak niya. So, try to imagine that. So here, but you could see very healthy yung kanyang mga pseudobulbs, yung kanyang mga stem. At syempre, paniniwalang Pinoy, dapat raw lagyan ng eggshells para dumami yung bulaklak. Di ko naman alam kung totoo. Pero parang totoo dahil sobrang daming bulaklak ng aming mga orchids. Ayan, hindi ko po alam kung ito ay mga orchids. I call them ground orchids. Sobrang ganda rin niya, sobrang purple. Favorite namin ng purple dito sa bahay. Comment kayo kung gusto ninyo. Pinagbibili siya 1,000 pesos ang isa. So we're done po sa aking napakaikling
pag-share sa inyo ng aming kaunting orchids collection dito sa bahay. Bale, hindi ko talaga siya tanim. Tanim siya ng dad ko at saka ng kapatid ko pangalawa si Mitch. Pero ako talaga ang kumakausap sa kanila kaya mapapansin nyo very effective kasi sobrang dami niyang mga flowers. So katulad din ng ibang mga living things, magbibigay talaga siya, magiging generous siya kapag inaalagaan niyo siya araw-araw. So si Mama, lagi siyang dinidiligan ng hugas-bigas kasi very effective daw yon. Or yung kapag pinaghugasan ng isda, I don't know, napaka-weird ng orchids. Pero look at the results. They are flowering so much, sobrang dami, sobrang nagba-brighten up ng day kapag kita mo pagbukas mo ng pintuan, yan kaagad yung makikita mo and it really sets the mood for the day. You are coming out very inspired by their use, by their colors, their vibrant colors, and of course, their generosity. They inspire you to be generous as well with others. So look, may lesson din pala makukuha sa mga pag-aalaga ng mga orchids. So samahan niyo ako sa next episode para pakita ko naman sa inyo yung aking or yung aming crotons collection. Yung mga San Francisco na iba-iba yung variety. Kasi dito sa Morong ano lang siya pakaraniwan, pero para sa iba they are paying $750 to $1,500 for a single stem. Depende sa ganda or depende rin sa kulay niya. So I'll share that with you in the next episode. So don't forget to hit like and subscribe sa aking channel, Better Me with Jeffy, for more plant exposition. See you and thank you for watching.